Malaki to. Bumitaw! Alam niyo kung bakit mahilig akong mag-fishing? Kasi syempre, parang sa pagka-camping yan, mas maganda yung pinaghihirapan mo muna bago mo maranasan. Diba? Sarap kainin to pag galing doon sa huli mo mismo. Fish on! Alright! Ito yung isda natin. O, unang huli ngayong araw. Ayan, tulak lang natin ng ganyan. Ayun, umangat din siya, di ba? Welcome to our special episode, mga kamanibela. Kita nyo ba tong background ko? Familiar, di ba? So, andito tayo ngayon sa #1 adventure seeker spot sa Pilipinas, ang KDR Adventure Camp. And this time, camping naman ang ating labanan. Ready? Tara! Alright, pasok na tayo sa KDR Adventure Camp. At syempre, hindi mawawala sa camping ang masarap na pagkain. Syempre, dahil wilderness yung atake natin, dapat prepared tayo. So ngayon, mag-grocery muna tayo dito sa loob ng KDR. Okay, baba muna tayo para makabili. Alright, so kompleto naman pala dito. Bukod sa kompleto yung adventure na magagawa natin, may tindahan pala sila sa loob. So dito tayo makakapag-grocery ngayon. At ang iluluto natin ngayon ay inihaw na isda. Pero uhulihin natin yon. Pangalawang huli ngayong araw. Bakit maliliit yung huli ko? Para sa akin. Tsaka puro maputla yung kulay nila. Ang bibilin natin dito is yung mga available lang sa kanila. Dahil magluluto tayo ng pinakbet. Pwede na to. Buti na lang, dinagdagan namin yung sabaw. So tara, pasok tayo. Dito, magkakaroon din sila ng mga binibentang uling, pagkatapos gulay, ayan. So marami dito. Ito nga pala yung isa sa tinitinda nila, kumpletong set ng ating pangpinakbet, isang bilao na. Ikaw nang bahalang maghiwa. At yun ang maganda dito, effortless. Ngayon na meron na tayong pinakbet mix. So ngayon naman, mantika at saka posporo, bili tayo dito. So, yung kanilang mantika, ito. Ayan, meron silang mantika. Ayan, meron din silang para sa butane dun, no? Okay, bayaran na natin. O, di ba? Hindi na tayo na malengke. Dito, kompleto na. Ito po. Nakakapagluto na. Alright, fresh na fresh yung gulay natin. Ang next naman natin is pasok na tayo sa loob ng KDR Adventure Camp para makapagluto. At may kulang pa tayo. Mangingisda pa pala tayo. Kapag wala tayong nahuling isda, gulay lang yung pagkain natin. May huli ako. May huli. May huli. Eto na. Ayan, hindi na siya lumalaban. Ayan, lumalaban pa rin. Ayan po. So, kailangan dahan-dahan lang kasi baka bumitaw ang pain. Bumitaw siya. Ayan, buti naman at naka-pick up tayo. So, madali lang siyang bitbitin. Yung nakasanayan nating pagka-camping is motorcycle camper kasi ako. So, medyo hindi na tayo naninibago dito sa gagawin natin. Ang bit-bit na lang natin, syempre, yung damit, pagkain, at yung mga cookwares. Okay, ready na? At tara, pasok na tayo. Ito na yung entrance. So, maganda dito sa KDR. Andito ka lang sa loob ng compound. Ang daming pwedeng gawin. Pwede kang mag-camping, pwede kang mag-swimming. May mga hayop pang inaalagaan dito. May madadaanan tayong ostrich ngayon. Ayan. Sinadya talaga nilang dito sila naka-stay para sa mga nag-adventure kagaya natin. Matadaanan natin sila. Ayan yung mga ostrich. Oh. Ay, dalawa pala sila. Oh. Ayan sila. Oh. Hello! Ayan, tulad dyan, may obstacle din dyan. Man-made obstacle, gawa sa bakal. So, susundan natin yung ating tour guide dito sa may off-roading. Ayan, meron pang fish pan dyan. Oh, ayan na oh, may mga gumagalaw-galaw pa. So, buti na lang 4x4 tong dala natin. At saka kahit na may camper siyang bit-bit dito sa likod,
is hindi naman nahihirapan yung sasakyan. Well, syempre, Toyota Hilux to 2.8 liter engine. GRS pa nga itong pinaglagyan ng camper. So, kayang-kaya. Tapos naka-upgrade pa yung kanyang mga gulong and suspension. So, di ba, hindi hirap yung sasakyan. Ang ganda ng arangkada. Yan, ang perfect spot. O, di ba? Let's go. So, pagbukas ng awning natin, dito siya nakapwesto. Sakto pa dito. Di ba, may awning banda dito sa likod. Tapos habang nagpipishing ka, ganun. O. Ngayon naman, testingin natin kung kaya ko ba as first timer na buksan itong awning nila. Ihilahin mo lang ito. Ayan, iikot na siya. Ayan, tingnan nyo kung gaano kadali. Oh. Para pag kayo naman, oh, ganyan lang. Ako lang mag-isa. Diba? So, hindi muna tayo magsa-setup ng tulugan natin sa maaga pa. Manghuli muna tayo ng uulamin natin. So, di ko alam kung anong mauhuli natin. So, bahala na. Ito first time kong gagawin na ito yung gagamitin kong pain. Ito. Ngayon, ito naman yung aking fishing rod na Goture yung brand. And then, inayos ko na yung kanyang tali. So, ang gamit kong main line is yung ganito parang tela. Ayan. Tapos, pagdating dito, meron siyang yung umiikot para pagka nagbuhol-buhol doon, hindi siya iikot yung tali. Dito siya iikot. And then, ito yung floater natin. Ayan. Dahil nasa ano lang tayo, fish pan. Then, yung line naman natin is transparent para hindi matakot yung mga tilapia or hito, ganun. Tapos yung hook na ginamit ko is maliit lang. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Ayan, ganyan siya kaliit. Ito, natutunan ko lang sa mga ibang angler. Hindi naman ako professional, so natututo lang tayo online. Then, ito yung sinuggest nila na pain. So, ito parang do. So, babasahin mo lang ito. Pagkatapos, bibilugin mo lang. Base dun sa kung gaano kalaki yung gusto mo. Okay, after natin siyang medyo pinatuyo natin ng konti para mag-firm. Ngayon, itutusok natin dito sa pain. So, dahil first time ko lang, medyo practice lang muna. Yan, tapos ilalawit lang natin ng konti yung hook. Yan, tapos, hiyagis na natin. Ayan, try natin. Okay, try na natin. Buti na lang medyo maliwanag yung floater natin. So, try natin kung may mahuhuli tayo. May huli dito eh. Kasi yung mga tropa dito sila nakahuli, so lilipat tayo dito. Sakto may pwesto sila oh. Meron nang nakareding upuan dun oh. Mukhang dito sila dating nang mimingit. Ngayon ang nangyayari, doon sa dati kong pain, mabilis siyang madurog. So gagawin ko, tinapay yung ipapain ko. Ito, tinapay lang. Yan yung floater natin, nakikita nyo doon. Pag lumubog yun, ibig sabihin, may kumagat. Kaya yung floater, yung kulay niya ganun. Ayun, ayun. Uy, natanggal. Di, meron na eh. May kumagat na eh. Oo, naputol. Oo, kinagat na nga eh. Effective. Oo. Ayan, oh, at least effective yung tinapay natin mga kamanibela. Naputol lang yung ating way. Pagka pala may kumagat, sabi ng tropa, hayaan mo lang kainin muna niya. Eh kaso kanina nabigla ako. Lakas. Pero at least effective yung pain natin, di ba? Ayan, tinapay. Ito effective to. Nasubukan na natin eh. So sana this time hindi na maputol. So hindi ko na lang ihilahin. Kasi na excite ba? Kasi hindi pa ako nakakahuli ng isda.
Simula nag-camping ako. Kaya nung nakahuli ako, bigla ako, tara, ulitin natin. Ito, malapit lang naman. So, ang hagis natin hanggang dun lang sa dulo. Ayan. Ngayon, nakikita nyo yung plotter na yon. Pag lumubog yon, alam na. So, may mga gumagalaw-galaw sa tubig. Ibig sabihin, active yung mga isda dyan. Ayun, may bumubula-bula malapit dun sa pain ko. Ayun, pagka medyo lumulubog yung konti yung plotter, ibig sabihin may kumakagat doon sa pain ko na malaki. Hindi ko lang sure kung may nahuli ako kasi hindi pa humihila yung tali ko. Lumubog. Ayun, may huli na ako. May huli na ako. May huli. May huli ako. May huli. May huli. Ito na. Ito na. Ito siya. Ayan, hindi na siya lumalaban. Ayan, lumalaban pa rin. Ayan po. So, kailangan dahan-dahan lang kasi baka bumitaw ang pain. Bumitaw siya. Ayun. Bibigyan ko kayo ng malupit na hook. Ito pag kumalas pa to, ewan ko na lang. Lalakihan ko na yung hook. Ito na yung bago nating hook. Nilakihan ko na kasi bumibitaw dun sa hook natin na maliit. Pang tilapia kasi yun. Fish on, fish on. Fish on, fish on. Fish on. Alright. Ito yung isda natin. Unang huli ngayong araw. Ayan yung hook natin, pinalitan natin. Ayos. Saya palang makahuli. Alam niyo kung bakit mahilig akong mag-fishing? Kasi syempre, parang sa pagka-camping yan, mas maganda yung pinaghihirapan mo muna bago mo maranasan. Diba? Sarap kainin to pag galing doon sa huli mo mismo kaysa yung huli sa palengke. Tapos yung mano-mano mo siyang lulutuin, iihawin, gano'n. Talagang, di ba kahit sa pera pag pinaghirapan mo, parang proud ka pagka ginagastos mo siya, di ba? Hindi siya yung galing sa ibang bagay. Ngayon sa pagluluto naman natin, parang lalong sumasarap kapag ikaw yung nagluto, ikaw yung naghuli. Fish on. Pangalawang huli ngayong araw. Bakit maliliit yung huli ko? Tsaka puro maputla yung kulay nila. O yan. Ito para kay Tintin. Yan. Yehey. Yung kay ano. Okay, boss, ito yung tatay. Laki naman yan. Malaki to. Ang laki. Puwersa. Bumitaw. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Wow! Ang laki! Ang laki, Kuya Reed! Exciting, tsaka ang saya. Parang ngayon ang dali na lang manghuli. Tsaka dito sa lugar na to, napaka-private. Solo mo yung fish pan. Solo mo yung mga isda. Tapos alam mo meron ka ng ulam mamaya dahil dito. Tsaka mataas yung chance ang makahuli ka talaga. Kasi alam mo merong isda dito sa fish pan, hindi ka nang uhula. Tsaka yung sa dami ng nahuli namin, parang normal na lang, nasasanay ka talaga. Tsaka ganito kasaya.
makakalimutan mo yung problema. 'Di ba? Poproblemahin mo lang sa ka makakakuha ng tinapay. Okay na yung ating ulam ngayon. At pagkatapos nating manghuli dito, dadalhin na natin yung ating camper vehicle at doon na tayo sa Busan campsite para makapagluto at i-set up na yung ating temporary shelter na camper.